Ang mga scientists ngayon, mga sangkay, ay naglabas ng isang matinding babala tungkol sa kaganapan ng ating mundo. Nalalapit na daw po tayo sa isang katakot-takot na event na anumang oras ay posibleng sumabog. Ito na ba ang katapusan ng ating mundo o sinasabi sa banal na aklat patungkol sa huling mga araw? Nag-uumpisa na ba tayo sa tinatawag na end of the world? Hello, what's up mga sangkit? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Isang matinding update ang inilabas ngayon ng mga scientists, mga sangkay patungkol po sa kalagayan ng ating mundo. Gamit po ang tinatawag na Doomsday Clock, ang orasan mga sangkay kung saan tinitingnan ang kalagayan ng ating planeta kung papaano ito hahantong sa posibleng katapusan ng ating mundo. Kung tayong mga Kristiyano ay mayroon po tayong tinitingnang guide mula sa mga propesiya sa Biblia kung papaano mangyayari ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos at papaano hahantong sa end of the world ang ating planeta. Ang mga scientists din, mga sangkay, ay meron po silang hawak na isang symbolic na bagay kung saan tinitingnan nila dito, mga sangkay, kung ano po ang sitwasyon ng ating planeta at kung ano po ang posibleng hinaharap na ito. Ito po ay ang symbolic Doomsday Clock, ang orasan mga sangkay kung saan tinitingnan kung ano po ang kalagayan ng ating mundo at kung anong distraction ang paparating. Ang Doomsday Clock ay isang symbolic clock that represents how close humanity is to global catastrophe. At nagkaroon nga po ng isang matinding announcement itong mga scientists sa 2026. Ayon sa balita mga sangkay, the Bulletin of the Atomic Scientists announced that the clock is now 85 seconds to midnight, with midnight representing the apocalypse. So sinasabi ng Bulletin of the Atomic Scientists, mga sangkay, na ang orasan na ito ay nasa 85 seconds na lamang para po humantong sa midnight. At ang midnight na yan, mga sangkay, o tinatawag na hating gabi, ay nagre-represent sa isang apocalypse. Pag sinabing apocalypse, mga sangkay, ito po ay isang matinding distraction sa ating mundo. At nakikita nila, mga sangkay, na 85 seconds na lang daw ay lalo pong guguho ang ating planeta. The organization cited nuclear weapons, climate change, and biological threats as the three biggest concerns to humanity and the motivation to move the clock closer to midnight. So ito po ang listahan, mga sangkay, ng kanilang tinitingnan. Una, ang nuclear weapons. Kung titingnan po natin ngayon, mga sangkay, ang mga malalaking bansa ay tila baga naghahanda sa isang malaking digmaan na paparating. Ito po ay kung tawagin World War III na tila pinaghahandaan ng Amerika, China, Russia at marami pa pong mga bansa sa ating planeta. Sila po ay mayroong mga nuclear weapons na posibleng gamitin anumang oras kung sakasakaling puputok ang ikatlong digmaang pandaigdigan. At kapag nangyari ito, mga sangkay, ito po ay magiging apocalypse, magiging doomsday ng ating planeta. Isipin nyo na lang, mga sangkay, kung gaano kalalakas ang mga nuclear weapons na hawak ng mga bansang ito. Kung sakasakaling magsisiputukan ito, just imagine kung ano pong distraction ang magaganap sa ating planeta. Napakadelikado kung magaganap ito. Pangalawa na kanilang tinitingnan ay ang climate change. Hindi na po ito bago sa ating kaalaman, mga sangkay, sapagkat nakikita po natin ang sitwasyon na maging ang Pilipinas ay nakakaranas ng isang pambihirang distraction mula po sa pagbabago ng klima. Noon, mga sangkay, ang mga bagyo ay mahihina lamang. Pero ngayon, mga sangkay, ang mga bagyo na dumaraan sa ating bansa at sa iba't ibang mga bansa, nakikita po natin ang mga dambuhala, mga higante na po itong mga bagyo na nagdudulot ng distraction sa ating mundo. Hindi
Hindi lamang mga bagyo, mga sangkay. Pansinin din po natin na kapag winter, grabe pong snowstorm ang nagagawa sa iba't ibang mga bansa. Kagaya po ng nangyari sa Russia, Amerika, Canada at marami pang mga bansa na tinamaan ng tinatawag na snowstorm. Kapag tag-init naman mga sangkay, isa sa panganib ay ang extreme heat wave. Sobrang init ang panahon, natutuyo ang mga patubigan. Ang mga halaman o mga pananim ay hindi nabubuhay, nasisira dahil sa init ng panahon. At ang matindi pa po dito, maraming tao ang nalalagas. Sinasabi nga po ng mga scientist, mga sangkay, na ang climate change ay tahimik lamang, pero ito po ay nagpapatumba ng dahan-dahan sa napakaraming mga tao sa buong mundo taon-taon. And by 2030, sinasabi po ng mga scientist na kung hindi maaagapan itong pagbabago ng klima o climate change, magiging delikado na po ang ating weather sa buong mundo. Isa pa sa kanilang concern ay ang biological threats. Kung papansinin po natin ang ating planeta ngayon, mga sangkay, talagang lubhang napakagulo. Halos lahat ng mga bansa ngayon, mga sangkay, ay humaharap sa isang pambihirang kaguluhan, na ito din po ay sinabi na sa Biblia na sa huling mga araw, mga sangkay, magkakaroon po ng mga matitinding kaguluhan sa ating mundo. Ang banta sa pandemic, mga sangkay, ay lalo pong lumalala. Marami pong mga nadidiscovery ngayon, mga sangkay, ng mga bagong karamdaman na nakikreate mula daw po ito, mga sangkay, sa mga hayop na posibleng humantong sa pandemic. Kung kaya't itong doomsday clock ay patuloy, mga sangkay, na naglalakbay at paparating na naman po tayo sa tinatawag na midnight. Kapag nangyari ito, mga sangkay, dito magaganap di umano ang apocalypse. Pero may sinasabi sa Biblia, mga sangkay, tungkol po dito. Kung kailan magaganap, mga sangkay, ang mga bagay na kinakatakutan ngayon ng maraming mga tao. Kailan magaganap ang katapusan ng ating mundo at kailan magaganap ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Sa Matthew chapter 24, mga sangkay, tinanong ang ating Panginoong Hesus ng kanyang mga disipulo. Habang nakaupo ang ating Panginoong Hesus sa bundok ng mga Olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. At ang tanong na ito ay sinasabi, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng ating mundo? Tandaan niyo, mga sangkay, ang salitang palatandaan, walang eksaktong date sa tanong, kundi ano ang magiging palatandaan. Mga senyales, mga sangkay. Sumagot ang ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 24, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ninuman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming mga lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap. Ito ang mga senyales na ibinigay ng ating Panginoong Hesus patungkol po sa paparating na hinaharap o maging sa kasalukuyang panahon, mga sangkay, nagaganap ito. Kung kaya ang sinasabi ng mga scientists at ang mga propesiya sa Biblia ay hindi po nagkakalayo. Mas detalyado nga lang, mga sangkay, ang salita ng Diyos sapagkat naisulat po mismo ang eksaktong mga events na mangyayari sa ating planeta at ito na po mismo ang nagaganap ngayon sa ating mundo. Ang tanong dito, nalalapit na nga ba ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus at paparating na nga ba ang tinatawag na end of the world? Hanggang sa muli, this is me, Sam Kay Janjan. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.